Makalipas ang alas 7 ng umaga. Pumirma na ang ilang senador sa inisyal na report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Ito ay matapos magpasa ang komite ng magkahiwalay na kopya o magkakahiwalay na kopya sa bawat senador. Ayon kay Committee Chairperson Senator Ping Lacson, lumagda na sina Senator Bam Aquino, Senator Rizal Tiveros at Senator Kiko Pangilinan sa nilalaman ng naturang report. Ikaapat dito ho ang lagda ng Committee Chairperson na si Lacson. Kakailanganin pa niya ng 5 pirma mula sa mga miyembro ng komite para tuluyan itong matalakay sa plenaryo ng Senado. Una nang binago ng komite ang ilan sa nilalaman ng committee report matapos mag-leak ang initial na kopya kung saan pinakakasuhan ng komite ang ilang mga senador katulad po na Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Ilang senador na rin ang naglabas ng reserbasyon matapos mabasa ang naunang report ng komite. Sa kabila nito ay kampante pa rin si Senator Lacson na makakuha ng sapat na suporta ang report ng kanyang komite mula sa mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, sinimulan na po ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang turnover ng mga dokumento sa Office of the Ombudsman. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natupad na ng komisyon ang layunin nito. 2 truck ng pulisya na may dalang mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects ang dumating sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City nitong nakalipas na araw. Dumating din si ICI Executive Director Brian Keith Hosaka para sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng ahensya. Matatandaan na itinatag ang ICI sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 noong Setyembre 15 ng nakalipas na taon na may probisyong maaaring buwagin ang komisyon kapag natupad na ang layunin nito. Bilang fact-finding body, nagsagawa ang ICI ng mga pagdinig, pagtanggap ng testimonya at pagsusuri ng mga ebidensya bago magrekomenda ng pagsasampa ng kaso sa Ombudsman o sa Department of Justice. Noong Pebrero 6 naman, iniharap ng komisyon sa Malacanang ang kanilang 125-day report na nagresulta sa pagsasampa ng kaso laban sa mahigit 100 individual. Kabilang na dyan ang dating mga mambabatas at opisyal ng Department of Public Works and Highways at pag-freeze ng ari-ari ang nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 billion pesos. Sa kabuuan, nakapaglabas na ang komisyon ng siyam na referral na nagrekomenda ng kasong kriminal at administratibo laban sa 65 individual. Kabilang ang mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at ilan pang contractor. Sa kasalukuyan, tanging si ICI Chairperson Andres Reyes na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon matapos nang magbitiw noong Disyembre ang 2 pang commissioner na sina Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Sa iba pang mga updates, magkakabumpo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan po ng kapayapaan at pagkakaisa sa iftar kasama ko ang mga lider ng Bangsamoro Region. Ang palasyo ng Malacanang, naroon din pong paalala sa mga Pilipino na naroon po sa may California na maging alerto sa bantakong pag-atake ng Iran. May live report si Bumbuana Rizobera. Nananawagan